na sinabi sa Bible na napakaraming iglesia, puro future. So ngayon po muli ay tatalakayin natin ano-ano ba itong mga propesiya na na-fulfill sa atin. Okay, so pasimulan po natin ito sa Does God Change His Mind? 1965 po ito. Sabi niya, 169. Now, Jesus came in three names, sons of man, which is a prophet. So ang coming ni Lord, una ay bilang propeta. Yung isinilang siya, hanggang sa lumaki siya, prophet siya. And then sabi niya, Son of God, which went through the church age. So Son of God, mula sa Pentecost hanggang sa buong Second Testament, ay Son of God siya. At isa siyang saserdote, mediator. Pero sabi rito, then, Son of David. Andiyan ba? Ayan. Then, so hindi po natin ito pwedeng baliwalain kasi napakaraming simbahan na hindi na sila naalis doon sa Son of God, sa Son of Man. First coming yun. So sabi rito, ito po is 1965 po ito. Then Son of David. But in between the Son of God and Son of David, ano yung between? So 1963, yan yung dulo ng Son of God. So pumasok ang Son of David. So sa gitna daw noon, kalagitnaan ng Son of God at Son of David, according to His own word, and according to Malachi 4 and many scriptures, He's to return, ang balik ni Lord between Son of God and Son of David. Ayan. So, pag ito po ay hindi nila pinaniwalaan na dumating na si Lord, ay para nilang sinabi, mali ang propeta. Kasi ang coming ni Lord, between Son of God and Son of David. Son of David po ngayon. Ano sabi rito? Anong klaseng coming ni Lord dito? And many scripture, He's to return back into His church. Saan babalik si Lord? Sa believer. Yan. In physical form. Pero hindi yung physical ni Lord noon. Bumalik siya sa church. So hindi po ito, hindi lang ito isa. Sa mananampalataya siya bumalik. In physical form. In the people. Ayan, ang people ba? Singular. So ang coming ni Lord, people. Okay. In human beings. May S. Asan na yan? In human beings. Ayun, may S. So hindi ito isa lang ang binalikan ni Lord. Okay, sabi niya. In the way of being a prophet. So, ang pamamaraan, kasi sa tatlong sonship na yan, hindi naman po natin inaalis yung Son of Man. Nandiyan pa rin. Bakit? Si Jesus Christ yung Son of Man. So, ang pamamaraan ng pangangaral ngayon, kaya tingnan nyo, naubusan ba tayo ng mensahe? Kasi ang mga makapagbibigay po ng karagdagang mensahe, propeta. So, ang pangangaral ngayon ng mga Son of David sa pamamaraan ng propeta, laging may bago, may bago, may bago. Paano nila ito? Kasi, meron nga tayong kasamang na nahila na yata. Hindi ko na nakitang nakipag-meeting nung Tuesday. Sa Son of Man. Sana nakikinig siya ngayon. So, kaya nagtataka tayo, bakit
tuwing may aral, may bago. Yan po ang propeta, laging may bago. Ayan. So, pero hindi tayo propeta. Lamang, ang kapahayagan, ang pangangaral ngayon sa pamamaraan ng propeta. Okay? In the way of being a prophet. Okay. Recognizing your day. 038. They want a great awakening. So, ang iglesia, nais nilang ma-awake, magising. They're crying. So, nananalangin sila, Lord, sana ma-awake na kami. Ibig sabihin, awakening, may mensahe na darating. Okay. Believing that there will be awakened. They are good people. Huh? What is it? What have they done? They have not recognized the awakening of the bride. Oh, yung mga second coming, mga unbeliever na po ang tawag ko dyan second coming. Hindi sila, hindi nila na-recognize, okay, ang awakening. Mga mabubuti naman anya silang tao. Okay, yung awakening of the bride, hindi nila nakilala. Okay? See, by being a Christian, they feel the pull of the hour. But they haven't recognized what's been done. Oh, yung mga kaganapan, hindi nila ngayon nakikita, hindi nila makilala. Hindi nila alam kung ano na ang mga kaganapan ngayon. Amen. They know that's what making them feel that way. They know some things supposed to happen. But see, they are looking for it way off in the future to come. So ito po mga second coming, puro sila future. Ang hinihintay nila na event o mga mangyayari, puro sa future. Kaya hindi anya nila nakikita, nalalaman yung mga nagaganap ngayon. Amen? Yan ang mahirap. May nangyayari, hindi mo alam. Sabi niya, when it's already happened right by you, nangyayari na ngayon, pero sila naghihintay ng future na nangyayari naman ngayon. Sabi niya, that's the same thing they did in the old days. Halimbawa, yung mga nasanay sa Old Testament, ang coming ni Jesus Christ, hinihintay din nila. Pero nung dumating, kaharap na nila, hindi nila ma-recognize na, iyan na yung hinihintay nyo. The same today. Pag kinausap mo sila, hindi nila ma-recognize na si Jesus Christ kaharap niya. Bakit? Kasi nasa believer ang coming ni Lord. Amen. So sabi niya, they was believing in a coming Messiah. They believed that there'd be a forerunner come, but it was right on them, and they didn't know it. So yung forerunner, si John the Baptist, nandun, kaharap nila. Hindi nila alam na yun na yung forerunner ni Jesus Christ. Pinatay nila. Yan po mahirap kapag hindi mo kilala yung tao, papatay mo. Kung kilala sana nila si Jesus Christ at si John na sila pala yung propesiya, hindi nila gagawin yun. Pero bakit nila ginawa? Hindi nila na-recognize na yung hinihintay nila, yun yung mga pinatay nila. They don't recognize it. They believe there would come a forerunner that would forerun the Messiah, and they cut his head off and killed their Messiah. Pareho silang pinatay kasi hindi nila kilala na yun pala yung hinihintay nila.
Yan po ang masakit. And the same today. Amen? Paano naging the same, Pastor? Okay, ito muna unahin natin. Esther Seal. 30-5. 65 po ito. Yeah. The resurrection. We are now in the resurrection. Ano, future ba ang resurrection? We are now in the resurrection. We are sitting with Him in the resurrection. But only those who have life, not those who do not have life. Oh. So ang resurrection, para lang ito sa may buhay. Yung may eternal. Pag wala kang eternal, never na mariresurrect ka. Kahit pa sa yung sinasabi nilang babangon sa libingan, wala pong babangon sa libingan dahil ang resurrection, buhay ka. Amen. Sabi niya. They will never know it. Huh? They will go right on thinking they are getting the Holy Ghost, being saved. And the rapture will done, be over with, and gone. Namalayan nila, wala na silang malay. Tapos na. Hinihintay nila. Naniniwala sila. Nasa kanila. Iyan po ang masakit, mga kapatid. Na halos lahat ng churches naniniwala, taglay din nila ang Holy Ghost. Malabo po yun. Dahil ang may Holy Ghost, naiintindihan mo ang message ng bawat panahon. Amen. Naniniwala sila, ligtas din sila. And the rapture will done, be over with, and gone. Hindi na nila alam, tapos na yung mga nais nilang mangyari din sa buhay nila. God in simplicity. 3:7-9. And when they say the graves will open, how is the graves going to open? I haven't got time to get into this. What I wanted to, I'm going to have to take this. Just to show you the simplicity of God and that calcium, potash, and everything. When everything that's in you of materials only makes a spoonful. That's right. And what does it breaks on back into a spirit and life? God just speaks and the rapture will come. So ang rapture, isang salita lang ni Lord yan. Amen? Sabi niya. It ain't going out there and the angels come down and shovel out the graves. O hindi ganun. Pupuntahan sa libingan ng tao, huhukayin ng anghel. Hindi ganun, sabi niya. And get out an old dead carcass here. What is it? It's born of sin to begin with. So itong mga ibinaon na yan, paano yan babangon? Sex birth po yan. Paano yan mararapture? Paano mariresurrect yan? Sex birth po yan. Mahirap pong... Kaya lahat ng taong inilibing, mananatili na po yan sa libingan. Kasi sex birth po yan eh. Sabi niya. It's born of sin to begin with. But a new one, made in its likeness. Sino yung likeness na nasa atin? Yung ating Theophany. Yung ating yung binhi ni Lord. Iyan po yung sinasabi ditong bago. Hindi ito. Hindi ito yung inilibing. Sabi niya? But a new one made in its likeness. So, ang tinutukoy dito ng propeta, likeness, spoken word, image of God. Amen? Okay, sabi niya. If we, see, if we have this, kung ang resurrection na mangyayari ay yung babangon sa libingan, if we have this sabi niya, will die again. Tulad ni Lazaro.
Di ba bumangon si Lazaro sa libingan? O ano? Nanatili na ba siyang buhay? Inilibing uli. So kung ang ating resurrection ay katulad niyan, mamamatay ka uli. Pero ang resurrection dito na tinutukoy ng propeta, hindi ka na mamamatay. Bakit hindi na mamamatay? Kasi hindi naman ito ang ating tunay. Ang tunay natin nandito sa loob. Amen. Paano mamamatay ang isang binhi ng Diyos? Okay? Sabi niya, nobody will say, the graves will open. The dead shall walk out. That may be true, but not open the way you say open. That's right. It won't be like that. It will be a secret. Because he said, he'd come like a thief in the night. So, ang rapture mga kapatid, isang iglap lang sa Kristiyano. Hindi ka na kailangan mamatay muna o kayo lumipad. Ngayon mismo, lumipad na tayo. Bakit? Sinabi ni Paul, we are now sitting in the heavenly places. O, nandun na tayo. Amen? Easter seal. Ito na. Kapag tayo po ay na-resurrect, na-rapture, ano ang mangyayari? 18-4. Easter seal. What does it do to our mortal bodies? Ano ang nagaganap, nangyayari sa ating physical? Okay. Kapag ikaw ay resurrected or raptured, what does it do to our mortal bodies? It turns our opinion. Changes our notions. So may pagbabago po yung ating pag-iisip, mga pananaw. Iba yan sa dati nating mga pananaw. Halimbawa, ang pananaw natin dati, ang rapture ay lilipad. Ganon din ako noon eh. Ang resurrection ay babangon sa libingan. Ganon ako noon. Pero nung ako ay totoong na-resurrect sa pamamagitan ng mensahe, nakita ko na ang resurrection pala, buhay ka. So, it changes our notions. It sets our affections on things which are above. Ayon. So, ang tao na resurrected, raptured, ang lagi mong hinahanap, yung mga bagay sa langit. Hindi yung puro panlupa. Dahil ang panlupa, puro po yan temporal. Kailangan din natin, sino ba may sabing hindi? Pero, higit mong pinapahalagahan yung mga bagay sa taas. Amen. O, sabi niya. So, yan po ang resurrection. Yan po ang rapture. Changes our notions, it sets our affection on things which are above. And the smoking, drinking, nandiyan ba? Ayan o. And the smoking, drinking, gambling, the things that you used to do is dead. So, ito po yung lagi nating pinapangaral na new birth. Hindi mo na magagawang magpausok. Kasi pag nagpausok ka, ginagawa mong B. Ano ba yung B? Jollibee. Ano yun? Ginagawa mong bubuyog si Lord, pinapausukan mo. Biro mo si Lord, ginawa mong bubuyog. Kung nandyan siya. Sabagay, kung wala naman dyan siya, okay lang magpausok. Wala naman bawal. Wala naman si Lord dyan kasi si Lord po ang nagbabawal. Okay, sabi niya. The things that you used to do is dead. It's beneath you, and you are quickened, and this quickening power brings your body into a raptured condition. Ano sa dulo? Ayun.
already. Ano? And this quickening power brings your body, your flesh, into a raptured condition already. So kapag pala tayo ay resurrect, raptured condition na. Hindi po itong lilipad kundi ang kalagayan mo, raptured ka na. Hindi po ito literal na lilipad. Pag ganun po ang ating kaisipan na hindi nagbabago ang pag-iisip na lilipad, hindi ka pa na-rapture. Amen? It is the rising sun. It is the rising of the sun. 65 ulo ito. 1:6. As the sun went across the earth. Okay, so saan po? Dito sa east niyan. Not to bring rocks, which was dirt also, to life. It was not to bring all the dirt to life, but was to bring the part of the dirt which was enclosed around the life. Not all men. 7. Oh, yan po masakit. So kaya siguraduhin natin, isa tayo. Pero sabi yan, not all men will receive Christ. Hindi raw lahat ng tao makakatanggap kay Kristo. Bakit? May mga taong wala si Kristo dyan. So sabi ng prophet, hindi lahat magkakaroon ng Kristo. Kasi kung nandiyan si Kristo, nabago na ang buhay niyan. Marinig natin ng Friday. Amen? Sabi niya, not all men will receive Christ. Oh no. But those which God foreordained light. So ang makakatanggap lang kay Jesus Christ, yung before the foundation of the world, predestinado siya. At ang predestinado ni Lord, sumusunod yan sa salita. Pero kung hindi ka sumusunod, paano ka naging predestinado? Predestinado ka doon sa kabila. Amen? That's the one he comes to quicken. Oh! Sila lang pala yung makuquicken. Hindi po lahat quicken. Maraming dumadalo sa church, pero hindi naman sila na-quicken. Church goer lang. Kasi kung na-quicken po lahat, siguraduhin ko sa inyo, maglilingkod yan ng todo kay Lord. Kasi alam niya, hindi masasayang ang kanyang pagod pag naglingkod siya sa Diyos. Ang iba, mga laro-laro lang ang paglilingkod. Kung maisipang magsimba, sisimba. Kung ayaw, hindi mo yung mapipilit kasi wala naman sa loob, walang nagkukwikin dyan. Kasi kung may nagkukwikin dyan, mamahalin niya ang word. Amen. Pero bakit may mga ayaw? Kasi wala po dyan ang Diyos. Kung nandyan ang Diyos, laging masigla po ang pagdalo niyan. Amen. Hindi ko po ito mensaya. Okay. Lipat po tayo. Invisible union. 65 ulit ito. 55-2. Don't leave. Just come here and stand around. Some of you people that really believe this to be the truth, that we're entering, ano yung truth na yun? That we are entering another age. 65 po ito. Merong bagong panahon na pinapasok ang Kristiyano. Another age. 65 po ito. Sana? Okay. Sabi niya, we are entering the rapture age. Ano daw yung pinapasok natin? Rapture. Raptured pa nga ang nakasulat. You know, the church can't go on in its condition. And it can get any better. It must get worse. How many knows that? Say amen. It's got to get worse and it can't go like this. See? It's got to be something
And it's moving right now. Friends, it's on. The move is on for the bride. That's the truth. Thus said the Lord. So para lang po ito sa bride. Yung rapture, yung resurrection, para lang ito sa nobya ng Panginoon. Hindi po ito para sa lahat. Amen? Phoenix, Luke, sa Luke. Amen. We must cope. Ayan, na naman. We must cope our lives and focus it into the Word of God. Ano po sabi? Kung ano si Kristo, kung ano ang salita na naririnig natin, iyon ang ating gagawin. So yan po ang mga raptured Christian. Kasi hindi na po panlupa ang kanyang laging isip, puro pantaas. Tulad ng sabi ko sa inyo mga kapatid, si Lord, kahit saan ka magpunta, kung sinugo ka, bubuhayin ka. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Ako, kahit ilagay ako ni Lord sa lugar na disyerto, pakakainin ako ni Lord. Anong ibig sabihin disyerto? Isang lugar na wala. Si Elijah pinakain ng mga uwak, pinakain ng balo, mga walang-wala. So ang isang Kristiyanong nananampalataya, kahit saan magpunta yan, bubuhayin ng Diyos yan. Amen? Just like that we would a picture camera or try to get the right focus before we snap it. And then we got the real true picture. That's what we want to do, to focus our lives into Jesus Christ. That Christ and you become the same person. O, paano magiging the same person kayo ni Lord? Si Lord hindi naman umuusok. Hello? Umuusok ba si Lord nung nang bumaba? Anong brand ang sinisigarilyo ni Lord? O, malabo kang maging same person ni Lord kung nagsisigarilyo ka. Mahirap. Malabo po yun. Sabi niya, and you become the same person. You are a son adopted to God by the blood of the righteous Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay anak, hindi mo gagawin yung ayaw. Kasi si Lord nandyan sa iyo. Si Lord ang magpapakilo sa buhay mo. Amen. Okay. Smyrnian Church Age. 154 sa chapter 4 ng Smyrnian Church. If you are true seed, kapag daw ikaw ay tunay na binhi, you will hear the word. The Spirit will baptize you into the body of Christ. Oh, ano sabi? Kung ikaw ay tunay na binhi, makikinig ka sa salita. At alam natin yung pakikinig, hindi po yung tenga. Amen. Kundi, paano mo ginagawa ang narinig mo? Iyan po ang pakikinig. Ginagawa mo ang naririnig mo. Sabi niya, filling you and empowering you, and you will receive the word for your day and age. See how clear the true evidence becomes when the word is revealed to you. Ayun. So ano po sabi niya? How clear the true evidence becomes the word is revealed to you. So kaya nga, tingnan niyo po ang lahat po ng mga kasama natin mga pastor at mga believer, hindi po sila nahihirapang intindihin. Hindi sa kanila malabo ang naririnig nila kasi nandyan si Lord sa kanilang buhay. Amen? Again, note, Jesus was the royal seed. Okay. He lived in a human body.
Saan daw naninirahan si Jesus Christ? Sa kubo? Sa mansyon? Alright? Human body. And tayo po yung mga human bodies. So sa tao, ang tirahan ni Lord. Amen. When the Spirit called to him, the Word manifested. Thought, he went to Jordan and was there baptized in water. O, tingnan niyo si Jesus Christ. Siya ang nag-utos na bautismoan niyo sila. Siya mismo nagbabautismo. Yan po ang mga masunurin. Siya ang nag-utos, ha? Kung tutuusin natin, dapat exempted na si Lord doon dahil siya naman ang Diyos. Pero hindi pwedeng exempted si Lord. Nagpabautismo siya. Bago niya inutos yung bautismo, kasi ang utos ni Lord magpabautismo sa Matthew 28 na, verse 19. So, Matthew 28. Doon pa lang sa Matthew 3, verse 16 to 17, nauna na siya magpabautismo. Di ba? Iyan po ang Diyos. Mismo siya, sinusunod niya yung utos niya. How much more tayo? Si Lord mismo sumusunod, tagasunod. Pagkatapos tayo, hindi. Ay ba, ang galing natin. Di ba? Masyado tayo magaling. Dahil si Lord mismo, nung yung utos sa kanyang, iligtas ang tao, ginawa niya kahit mamatay siya. Kasi hindi maliligtas ang tao kung hindi mamamatay si Lord. Ginawa niya yon. Sumunod. Pagkatapos tayo hindi susunod. Aba, galing natin, di ba? Tama, mali. Kung tayo mismo hindi susunod, paano tayo naging the same person ni Lord? Si Lord masunurin. Amen. Sabi niya. Upon obeying the word, the Holy Spirit came upon him, and the voice said, "This is my beloved Son. Hear ye him." The voice did not say, "This has become my Son." Jesus was the Son. The Holy Ghost positioned him as that Son before them all. Then having been filled thus, and the same pattern holds at Pentecost and ever after, he went in demonstrated power, receiving the full revelation of God and from God for that day. So, si Jesus Christ, kung ano lamang ang mensahe sa kanyang panahon, iyon din ang kanyang sinasabi sa tao. At tayo din ganon, kung ano ang mensahe ng Panginoon ngayon, iyon din ang ating mga naririnig. Dahil iyon po ang tinanggap natin, merong mensahe sa panahon ito. Amen. Okay. Things that are to be. 65 ulit ito. Okay, sabi po rito. The Word was made flesh. Therefore, you walk with Him. When you were in Him, when He was on earth, you suffered with, si Jesus Christ pala, noong siya nasa lupa, kasama niya na tayo. Kung ikaw yung predestinado. Kasi Jesus and the believer are one. So, maaaring ang hirap intindihin. Pero, yun ang sabi ng propeta. Kasi, ang theophany mo at ang theophany ng Diyos, iisa po yan. The same. Okay, sabi niya. You suffered with Him. So kung paano nag-suffer si Lord noon, kasama na tayo. And you died with Him. Kasama rin tayong namatay. You was buried with Him. Kasama tayong inailibing. And now, you are risen with Him. And manifested attributes of God. Ayun. So sino po yung na-resurrect kasama ni Lord? Sabi niya, and manifested attributes of God. So yung attributes, yung character ni Lord, iyan ang nakikita na sa'yo. Kasi ikaw at si Lord, iisa. Kaya kung ang nakikita sa atin, iba, baka hindi tayo ito.
Amen. Oh. Setting in heavenly places. Already raised. Andiyan ba? Already. Saya. Setting in heavenly place in Christ. Ayun. So anong resurrection, anong rapture ang hinihintay ng tao? Already raised, resurrected to new life. Ngayon, kung ikaw ay, sila, hindi tayo, naghihintay sila ng resurrection, kailan yun? Di ba? Ang Kristiyano, buhay ka nang na-resurrect. Amen. Hindi ko po ito aral, ha? Ayan, nandiyan. Already raised, resurrected to new life. Ayun. So, ang resurrection, yung namatay na. Ang mare-resurrect lang yung sino? Yung patay na. Kaya sabi niya, to new life. Kaya kung old life pa rin tayo, hindi ka pa na-resurrect. Yung dati mong karakter, yung pa rin, tampuhin tayo, tampo. Pag may narinig na hindi niya gusto, pagtatampo, hindi ka pa na-resurrect. Kasi ang resurrected, yung, sabi nga ni Lord, kung sampaling kayo sa kaliwa, ibigay nyo na rin yung kanan nyo. Kung ikaw ay inagawa ng isang bagay, magpasensya. Amen. Yan po ang mga, hindi na siya yung dati. Kasi, katulad ko, kung yung dati ko, itong oras na ito, lasing na ako. Amen. Yung dati ko. Pero bakit hindi ako lasing? Kasi ibang Rodolfo ito. Lahat ng ero. Ano yung ero? Lasinggero. Sigarilyero. Basagulero. Isang ero lang ang wala ako. Lalakero. Yan lang ang wala ako. Okay. That means so much. Nowadays, church, that means so much to us. Kasi kailangan natin ngayon, sabi nga kanina, kailangan mabago ang ating mga pananaw. Okay. To see ourselves positionally placed in Jesus Christ. So ito ang dapat mong makita. Kung ikaw ay predestinado, kasama ka ni Lord. At sabi ni Lord, walang sino mang mawawala sa aking kamay. Amen. The invisible union of the bride of Christ. 65 ulit ito. 206. Life is a sacred thing. Ano raw ang buhay? Ang ay sagradong bagay. So kaya, kung ikaw po ay Kristiyano, ang buhay mo ay sagrado. Pag sinabing sagrado, banal. Banal ba? Very good. Banal tayo. Pag-uwi kaya? Amen pa rin? Amen. Very good. Life is a sacred thing to God. And it's recorded in a book. Kahapon po, ito po ang tinalakay ko sa Mangaldan. 2 aklat. Lahat ng tao, nakarecord ang pangalan sa Book of Life. Pero merong aklat, dahil sabi ng Diyos kay Moses, buburahin ko lamang kung sino ang nagkasala. Amen. So, ang tanong ngayon, kasi buburahin yung pangalan mo, dalawang klaseng pagburayan. Yung isang buburahin, wala ka na talaga. Pero yung isang buburahin doon, ililipat sa another book. Lamb's Book of Life. At lahat ng nakasulat sa Lamb's Book of Life, sigurado yun. Hindi yun mawawala. Pero natanggal ka sa Book of Life nang wala na. Maganda kung natanggal ka sa Book of Life, iniligay ka sa Lamb's Book of Life. Okay? So, and it's recorded in a book. At sabi pa nga doon sa Revelation 20, sabi ko hapon, at binuksan ang mga aklat. Yun. Mga.
Pag sinabing mga, marami. Bakit marami? Kasi lahat po tayo ay may book. At bawat isa sa atin, mula nung tayo isinilang, nire-record po doon ang mga, halimbawa, bagong silang ka, da. Di ba? Didi ka, didi. Naka-record yan, naka-video yan. On the record po lahat, mula nung isilang ka, naka-record po lahat yan. Kaya nandun nakasulat sa book mo, may sarili kang book. Hanggang sa lumaki ka na. Kaya anong ikaw luwang laki-laki, nagkukupit ka na sa nanay mo, naka-record po yan. Lalo na kung nagkukupit ka kay Lord, on the record po lahat yan. Lahat ng sinasabi natin, naka-record yan. Isipan, ginagawa, on the record po yan. Sa book. Kaya, sa araw ng hukuman, hindi ka pwedeng mag-deny sa mga sinabi mo, ginawa mo. Lahat yan, makikita mo. Sa harap ng lahat ng tao sa buong mundo. May bidyong malaki, makikita lahat dyan ang ginawa mo. Amen? Sabi ko nga kapon, kung tayo nakagawa ng video, how much more ang Diyos? Makikita mo na doon, paano mo yun itatago? Amen? Kita mo, nung dalaga ka pa, binata ka, gwapo pala ako nung bata pa ako. Lahat po yan, on the record. Side po rito. God is the author of life. Do you believe that? Our natural life here, we have, is just a perversion. Bakit? Sex birth po ang buhay natin sa lupa. It really should be the right life. Hindi yun. To begin with. But it's perverted by the natural birth. Kasi sex birth. The first life. Or your first union. You were joined in at birth. By nature, a natural act, a natural human being associated, man and woman together. So yan po ang first, first life. Ang lalaki at babae nagsama, isinilang ka. Pero sex birth po yun. Wala pong eternal dyan sa kapanganakan natin. Una, ang eternal life sa second birth. Pag nagkaroon ka na ng new birth, eternal na po yun. Okay. And that's associated with sin and death. So kamatayan, kasalanan, sa first birth natin. Amen. But remember, when it went down and the grain began to ripen, you find before that grain can ripen, everything in that stalk has to be dead. So ang binhi daw, bago ito mahinog, yung tangkay niya, tama ba ito? Farmer, sino farmer? Farmer. Tama ba na pag nahihinog na ang palay, nagpapasimula na rin namamatay yung sanga? Yun. Very good. Iyan po ang sabi ng prophet. Now, kapag daw ang binhi ay nagpapasimula ng mahinog, ang makikita daw natin, everything in that stalk has to be dead. Kailangan mamatay muna yun. Okay, sabi niya. Can't you see where we're standing? Life is in the grain again. Ayun. So, anong tinutukoy dito ng yung stock po, yan ang pinakakatawan ng binhi. So, itong flesh natin, dapat muna itong mamatay. Anong mamatay? Sa mundo. Kasi, yung binhi na yun, ay nandoon ang buhay. Pero kailangan, mamatay muna yung sanga. Yung buhay natin sa mundo, patayin mo muna. Amen? Kasi, sabi nga ng prophet, ang binhi daw, nagkakaroon to ng buhay kapag inilibing mo. Hanggat nandyan ang binhi sa sako,
Hindi po mabubuhay. Tama? Pero kung yung bini na yan, isabog mo sa lupa, doon pa lang yan mabubuhay. So, kailangan niya munang mamatay bago mabuhay. Amen. Life is in the grain again. What is it? Just exactly like the same grain that went in the ground. The same Jesus in the bird form, same power, and same church, same thing. Iyan po ang ano. Kung tayo po ay talagang patay na sa mundo, at kailan tayo mamamatay sa mundo, sa sanlibutan, kapag si Lord nandyan sa iyo. At kapag nandyan na raw sa iyo si Lord, the same Jesus na nandyan sa iyo, iyon din ang makikita sa atin. Yung Jesus Christ, makikita na sa atin. Kasi si Jesus Christ at ikaw, iisa. The same thing, sabi niya. Same thing. Same word. The same word suck up through this and come out here and come to a head here. And all that life that comes through here, pick up its people. Now it's forming up into a head for the rapture. So, kaya nga kung makita niyo po yung ating pinaliwanag ng pyramid, mula sa, anong pasimula? Faith. Ano ba? Virtue, knowledge, temperance. Lahat po yan, madali na sa'yo. Kaya yung iba, pagdating sa temperance, bagsak na. Kaya hindi siya makakarating doon sa dulo. Kasi, pang-apat pa lang na baitang. Yung iba nga, sa faith pa lang, wala na. Kaya walang virtue, walang power. Kasi walang faith. So, paano ka makapunta doon sa capstone? Pag-ibig yun. Holy Ghost baptism yun. Mahirapan ka. Kaya marami pong mahirapan mabaptize ng Holy Ghost kasi doon pa lang sa faith, bagsak na. Amen? Invisible yun uli. Last na muna ito. Mahaba po ito. Ito na yung binanggit ko niya. There is your two books. Ano yung two books na yun? One of them is the Lamb's Book of Life. Your name on there is predestinated on there. So, nandun na pala yung pangalan mo. Amen? Dahil predestinado ka. Okay. It can't go. So, hindi na po yun matatanggal doon. Yung pangalan mo. Because, you can no more take that away than nothing. See? Because, it was foreordained to be on there. Sino magtatanggal noon? So, kaya nga, ang isang Kristiyanong predestinado, sigurado po yan. Makikita ko kayo doon. Hello? Bakit, Pastor? Meron ka bang hindi makikita ron? Baka. Amen? Pero sana lahat sana all. But the regular book of life can take that off at any time. Lahat naman tayo aalisin doon para ilipat sa Lamb's Book. Mayroon doon, kung tanggalin ka sa book of life nang wala na. Amen? The two books are clear. One is eternal life and does not need adopted. Redeemed, renovated, regenerated, or made new. It is sinless. Ano raw yung merong eternal life? Sinless. And is of the nature of God. Ano meron daw? Nature of God. Yan po ang predestinated. Okay? Sinless and is the nature of God. Never changing. As Malachi said, I am God and I change not. The other is a life that needs Christ. Yun ang isa. Kailangan niya si Lord. Pero yung nasa Lamb's Book of Life, hindi mo na kailangan si Lord. Bakit? Ikaw at si Lord iisa. Amen?
needs redeemed, needs a Savior, to be made new, needs to be renovated and regenerated daily. And it, the end of it receives its promise. You are animalistic and sinful, and you will surely die with a dust returning to the earth. Yung pong flesh. The natural life starts on the natural book of life when it is birthed from the mother's womb. Okay, so meron po tayong napulot ngayon. Yung propesya ng Panginoon, ngayon po yun nangyayari. At nagpapatuloy, yung pinaka, ng message ngayon, yung prophecy na coming ni Lord, naganap sa ating panahon. At saan siya bumaba? Sa tao. Amen. So pagka ikaw ay hindi mo yan nakita, talagang mahirapan ka. Pero salamat sa Diyos na sinabi ng propeta at nakita natin, dahil marami pong hindi naniniwala na nandito si Lord sa tao. Sinabi naman ni Lord. Amen. Kaya nga yung sabi ko nga sa inyo na ang style nila, dahil coming, hinihintay nila si Lord. Parang ganito. Kunwari, pumunta ako kay Brother Dick sa bahay nila. Ngayon, kukwentuhan kami. May dumaan. Kilala ako. Oh, Pastor Rudy. Sinong kausap ko? Ha? Brother Dick. May dumaan. Pastor Rudy, andyan ka. Anong ginagawa mo dyan? Hinihintay ko si Dick. Tama ba? Ha? Tama? Kausap ko si Dick, pero sabi ko, hinihintay ko si Dick. Iyan po sila. Tanungin mo sila. Tinanggap mo na ba si Lord? Oh, mabayag na. O, nasaan si Lord ang tinanggap mo? Wadya. Oh. Pero si Lord, hinihintay. Nandito pala, pero ang labo ng mga believer na ito. Si Lord po nandito. Dahil kung wala si Lord, sino dito ang laging inililigtas ni Lord? Pag may muntik na disgrasya, nililigtas. Kasi kasama niyo si Lord. Kasi kung hinihintay mo, Savior mo, ay sinong magliligtas sa iyo dito sa lupa? Pero tayo, kasama natin si Lord sa lahat ng oras. Pati dyan sa pagtulog natin, kasama siya. Kumakain ka, kumakain din si Lord. Bakit? Ikaw at si Lord, iisa. God bless.